sino man sa landas ng tungkulin. So, pasalamat tayo sa Diyos raw dahil ang kanyang salita ay isang liwanag sa ating mga paa para hindi tayo matisod. Dapat gawin ng mga kabataan na isang gawain ang sumangguni sa mga pahina nito. So, anong nararapat gawin? Dapat gawin ng mga kabataan na isang gawain o gawin ninyo as a rule of life na sumangguni sa mga pahina nito, sumangguni sa mga pages ng Bible at pakinggan ang mga payo nito. Dahil ang malulungkot na pagkakamali ay laging nagaganap sa paglihis mula sa mga tuntunin nito. Para hindi tayo maano sa landas. God forbids believers marrying unbelievers. So, never should God's people venture upon forbidden ground. Forbidden ground gali ni. Pinagbabawal na bagay. Ipinagbabawal ng Diyos sa mga mananampalataya ang pag-aasawa ng mga hindi mananampalataya. Pakinggan nating mabuti ito. Hindi dapat pumasok ang bayan ng Diyos sa ipinagbabawal na teritoryo. Ang pag-aasawa sa pagitan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay ipinagbabawal ng Diyos. Ngunit madalas, ang pusong walang pananampalataya ay sumusunod sa sarili nitong mga pagnanasa at nabubuo ang mga kasal na hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Dahil dito, maraming lalaki at babae ang walang pag-asa at walang Diyos sa mundo. Ang kanilang marangal na mithiin ay patay na sa pamamagitan ng isang kadena ng mga pangyayari. Sila ay nakakulong sa lambat ni Satanas. Ang mga pinamumunuan ng hilig o joke ay mag-aani ng mapait na bunga sa buhay na ito. At ang kanilang landas ay maaaring humantong sa pagkawala ng kanilang mga kaluluwa. Nay, kumusta ang audio, Nay? Okay man. Solomon's example. There are men of poverty and obscurity whose lives God would accept and make full of usefulness on earth and of glory in heaven. But Satan is working persistently to defeat his purposes and drag them down to perdition by marriage with those whose character is such that they throw themselves directly across the road to life. Very few come out from this entanglement triumphant. So, kukunti lang ang lumalabas dito na overcomer o triumphant. Halimbawa ni Solomon, may mga taong mahirap at di kilala na ang kanilang mga buhay ay tatanggapin ng Diyos. Ano to? At gagawing puno ng kapakinabangan dito sa lupa at ng kaluwalhatian sa langit. Ngunit si Satanas ay patuloy na nagtatrabaho upang biguin ang kanyang layunin at hilahin sila pababa sa kapahamakan. Napakakaunti ang lumalabas mula sa pagkakagulong ito na matagumpay. Ibig sabihin, pag pumasok ka sa ganitong relasyon, madalang ang nananalo dito. Palaging walang tagumpay. Palaging pumupunta sa magulong buhay.
Alam na alam ni Satanas ang mga magiging resulta ng pagsunod. At noong mga unang taon ng paghahari ni Solomon, mga taon na maluwalhati dahil sa karunungan, kabutihan, at katapatan ng hari. Nagsikap siyang magdala ng mga impluensya na patagong wawasak sa katapatan ni Solomon sa mga prinsipyo at magiging dahilan upang mahiwalay siya sa Diyos. At naging matagumpay ang kaaway sa pagsisikap na ito. Alam natin mula sa nakasulat. At si Solomon ay nakipag-alyansa kay Paraon na hari sa Ehipto. At kinuha niya ang anak na babae ni Paraon at dinala niya sa lungsod ni David. Mabasa ito sa Adventist Home, page 64, paragraph 1. So, ito ang ginawa ni Solomon. Alam natin na si Solomon mayroong 300 ka asawa. Asawa, no? 700 ka mga kirida. Grabe, libo, no? Iban nga mga katauhan, gusto nila ilugon si Solomon. Sa pagbuo ng pakikipag-alyansa sa isang bansa, ang pagtatakda ng kasunduan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang prinsesang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, walang ingat na isinawalang bahala ni Solomon ang matatalinong probisyon na ginawa ng Diyos para mapanatili ang kadalisayan ng kanyang bayan. Ang pag-asang ang Ehiptong asawang ito ay mapagbagong loob ay isa lamang mahinang dahilan para sa kasalanan. Tandaan natin bisan si Solomon ang kanyang balak na madala sa paanan ng Panginoon ang napangasawa niyang anak ng Paraon, ang prinsesa. Yun ang balak niya. Ang pag-asang ang siyong asawang ito ay mapagpabagong loob ay isa lamang mahinang dahilan para sa kasalanan. Excuses lang pala. Buot silingon, balibad lang. Hindi tayo pag-ibalibad nga basi madala tama na siya. Hindi tayo pag-ibalibad na. Sa paglabag sa isang tuwirang utos na mananatiling hiwalay mula sa ibang mga bansa, inisa ng hari ang kanyang lakas sa bisig ng laman. So, dito nagkamali si Solomon. Matuod primero, nadalaya primero. Pero sa ulihin, nadaog siya. Pinatindugan niya templo. Sa loob ng ilang panahon, ang kanyang mahabaging awa ay isinawalang bisa ng Diyos ang kakilakilabot na kamaliang ito. So, ang ginimo gali ni Solomon, kakilakilabot sa harap ng Panginoon. Sa kanyang, kung sa aton balibad, sa kanyang balibad nga dalhon niya sa tilan sang Ginoo. So, sa loob ng ilang panahon, ang kanyang mahabaging awa ay isinawalang bisa ng Diyos ang kakilakilabot na kamaliang ito. Ang asawa ni Solomon ay nagbalik loob at ang hari sa pamamagitan ng isang matalinong landasin ay maaaring nakagawa ng marami upang pigilin ang masasamang puwersa na isinagawa ng kanyang kawalang ingat. Ngunit si Solomon ay nagsimulang mawala sa paningin ang pinagmulan ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Bakit? Saan ba galing ang kapangyarihan ni Solomon? Hindi ba sa Diyos?
kaluwalhatian. Ang pagkahilig ay nanaig sa katuwiran. Habang lumalaki ang kanyang tiwala sa sarili, sinikap niyang isagawa ang layunin ng Panginoon sa sarili niyang paraan. So, yun ang nangyari. Habang lumalaki ang kanyang tiwala sa sarili, nanging self-reliant siya, sinikap niyang isagawa ang layunin ng Panginoon sa sarili niyang paraan. Maraming nagpapanggap na Kristiyano ang nag-iisip tulad ni Solomon. Sa aton base may araman. Maraming nagpapanggap na Kristiyano buot silingon kung pareho ni Solomon ang aton ginapinsar. Kung iniisip natin kagaya ni Solomon, nagpapanggap lang pala tayo ng Kristiyano. No? Maraming nagpapanggap na Kristiyano ang nag-iisip tulad ni Solomon na maaari silang makipag-isa sa mga masasamang loob dahil ang kanilang impluwensya sa mga nagkakamali ay magiging kapakipakinabang. Ngunit kadalasan, sila mismo ang humaling at nadadaig. Amuning dahilan Sa mailong ikaw ang magdala sa ila, ikaw ang dalhon nila. Balibad lang na nga tuyo mo, dalhon sila. Balibad lang na sa tuod-tuod, ikaw gid dalhon nila. Isinusuko ang kanilang banal na pananampalataya, isa na sakripisyo ang prinsipyo, at humihiwalay sa Diyos. Ang isang maling hakbang ay humahantong sa isa pa. Hanggang sa huli ay ilagay nila ang kanilang sarili sa posisyong hindi na nila maaasahang maputol ang mga tanikalang gumagapos sa kanila. Dapli o sa Tagalog, ang pagmamakaawa. Siya ay pabor sa relihiyon ta. Amo na, daw okay man siya sa ginatuuhan ta. No? Daw okay man siya. Amo nang play. Pagmamakaawa sang mga nagsulod sa pumasok sa pakipagrelasyon sa mga taga-sanlibutan. Kung minsan, ginagamit na dahilan na ang hindi mananampalataya ay pabor sa relihiyon. At siya na ang lahat na maaaring mahilig sa isang kasama maliban sa isang bagay. Oo, maayos siya. Maaaring mahiling sa isang kasama. Luwas sa isa lang kabagay. Hindi siya Kristiyano. No? Hindi siya Kristiyano, bagamat ang mas mabuting paghatol ng mananampalataya ay maaaring magmungkahi ng di angkop na pakikipag-isa habang buhay sa isang hindi mananampalataya. Gayon pa man, sa 10 kaso, nananaig ang hilig. 1 Ang espiritual na paghina ay nagsisimula sa sandaling gawin ang panata sa dambana. Dito pa lang sa pagluhod nila pagkasal. Ang sigasig sa relihiyon ay napipigilan. At ang isa't isa ay nasisira hanggang sa kapwa sila tumayo nang magkatabi sa ilalim ng itim na bandila ni Satanas. Sang primero, anuhon mo na iabi kay masimba ako Sabado. Ti mabilin ka di sa balay, mapatigang katimo bisan Sabado. Ti ano na pag kuanayin niyo abi, pag insaktuhan na inyo, no?
Dason, hambalon ka pa. Hambalon ka dayon nga, balaan mo gid nga, amo ko sinisang kung nagpakasal ka pa sa akon. Ah. So, ang kinalalabasan, ang isa't isa ay nasisira hanggang sa kapwa sila tumayo ng magkatabi sa ilalim ng itim na bandila ni Satanas. Kahit sa mga kasiyahan ng kasal, sa punsyon, nagtatanggumpay ang diwa ng mundo laban sa konsensya, pananampalataya at katotohanan. Bakit? May ka-open mo. Ha? Nag-i-echo. Umi-echo dahil may nag-open siguro ng ano. May nag-open siguro ng microphone. Sa bagong tahanan, ang oras ng panalangin ay hindi iginagalang. Pinili ng nobya ang nobyo, ang isa't isa at itinakwel si Jesus. Mapanganib na bagay ang bumuo ng isang makamundong alyansa. Ibig sabihin, pag nagpakasal tayo sa isang earthling o sa isang hindi mananampalataya, alam na alam ni Satanas na ang oras na nasasaksihan ang kasal ng maraming kabataang lalaki at babae ay nagtatapos sa kasaysayan ng kanilang relihiyosong karanasan at pagiging kapaki-pakinabang. Sila ay nawawala kay Kristo. Maaari silang magsikap sa loob ng ilang panahon na mamuhay ng Kristiyano, ngunit ang lahat ng kanilang pagsisikap ay ginagawa laban sa isang matatag na impluensya sa kabaliktaran. Minsan, isang pribilehiyo at kagalakan para sa kanila ang magsalita tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-asa, ngunit nag-aatubili na silang banggitin ang paksa. Alam na ang taong pinag-ugnayan nila ng kanilang kapalaran ay walang interes dito. Bilang resulta, ang pananampalataya sa mahalagang katotohanan ay namamatay sa puso. At si Satanas ay mapanlinlang na naglalala sa isang sapot ng pag-aalinlangan sa kanilang paligid. Pagsasapalaran sa mga kasiyahan ng langit. Makakalakad ba ang dalawa ng magkasama malibang sila ay magkasundo? Can two walk together except they be agreed? Maging sino man sa inyo ang magkasundo sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hilingin ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Datapwat, kay laking kakaibang tanawin. Lain lang taon eh. Can two walk together except they be agreed? Samantala, ang isa sa dalawang malapit na magkakaisa ay abala sa pagsamba, ang isa naman ay walang pakialam at walang bahala, samantalang hinahanap ng isa ang daan sa walang hanggang buhay. Ang isa naman ay nasa malaya na daan patungo sa kamatayan, malawak na daan patungo sa kamatayan. Yan ang mahirap pag taga-sanlibutan ang pinasok natin. Daan-daan ang naglagak kay Kristo at sa langit,
dahil sa pagpapakasal sa mga taong hindi nakukumberte. So, daan-daan. So, ngayon siguro, thousands, millions ang naglaga kay Kristo at sa langit dahil sa pagpapakasal sa mga taong hindi nakukumberte. Posible kaya na ang pag-ibig at pakikisama ni Kristo ay may napakaliit na halaga sa kanila? Amo na eh. Kung wala sila nagatuo sa pagyugma sa ila ni Kristo, hindi man nila pagyugmaon, masigugmaon nila to ang tagakalibutan. Amo ning buot silingon sini. Posible kaya na ang pag-ibig at pakikisama ni Kristo ay may napakaliit na halaga sa kanila? Kaya mas pinili nila ang pakikisama sa mga mahihirap na mortal? Ang langit ba ay may napakaliit na pagtingin sa kanya, handa silang isa panganib? Ang mga kasiyahan nito para sa isang walang pag-ibig sa mahalagang tagapagligtas. May note deal. Ask to unmute. Lorita sa Monte. Upang makakonekta sa isang hindi naniniwala, ay ilagay ang iyong sarili sa teritoryo ni Satanas. Nakakalungkot na espiritu ng Diyos. Nalulungkot ang espiritu ng Diyos at isinusuko mo ang kanyang proteksyon. Kaya mo bang magkaroon ng ganoong kakilakilabot na mga hadlang laban sa iyo sa pakikipaglaban para sa buhay na walang hanggan? Ask yourself, magtanong sa iyong sarili, hindi ba ilalayo ng iyong di mananampalatayang asawa ang aking mga salubin kay Jesus? Mas mahal niya ang kaligayahan kaysa pag-ibig sa Diyos. Lovers of pleasures more than lovers of God. Hindi ba niya ako aakayin upang masiyahan sa mga bagay na kinagigiliwan niya? Ang landas patungo sa walang hanggang buhay ay matarik at bako-bako. Huwag kang magdagdag ng anumang karagdagang bigat na makapagpababagal sa inyong pag-unlad. Tandaan, sabi sa Testimonies Volume 5, page 265, paragraph 2, tandaan, you have a heaven to gain, an open path to perdition to shun. Mayroon kang langit na dapat makamtan, isang bukas na landas patungo sa kapamakan na dapat iwasan. Pwede mong iwasan kung mayroon kang langit na dapat makamtan. Seryoso ang Diyos sa kanyang mga sinasabi. Nang ipinagbawal niya ang ating unang mga magulang sa pagkain ng bunga mula sa punong kahoy ng kaalaman, ang kanilang pagsuway ay nagbukas ng mga baha ng kapigatian sa buong mundo. Kung lalakad tayo ng salungat sa Diyos, lalapit siya sa atin ng may pagsalungat. So, narinig nyo? Kung lalakad tayo ng salungat sa Diyos, lalapit siya sa atin ng may pagsalungat. Ang tanging ligtas nating landas ay ang pagsunod sa lahat ng kanyang mga hinihingi, anuman ang halaga. Ang lahat ng ito ay nakasalig sa walang hanggang pag-ibig at karunungan.
Testimonies Volume 5, page 365, paragraph 3. Ang espiritu ng matinding pagkamundo na umiiral ngayon, ang kagustuhang kilalaning walang mas mataas na pag-angking kaysa kasiyahan sa sarili, ay bumubuo sa isa sa mga palatandaan ng mga huling araw. So palatandaan pala ng mga huling araw ito. Kagaya na nasulat sa 1 Timothy, 2 Timothy 3:16. No? 2 Timothy 3:16, no? Perilous time shall come. Gaya ng mga nangyari noong araw kay Noe. Sabi ni Kristo, gayon din ang mangyayari sa araw ng anak ng tao. So shall it also be in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, kumain sila, uminom sila, nag-asawa sila, ibinigay sila sa pag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka, at dumating ang baha at sinira silang lahat. Ang mga tao sa henerasyong ito ay nag-aasawa at ibinibigay ang pag-aasawa. Taglay ang parihong walang ingat na pagwawalang bahala sa mga kinakailangan ng Diyos, gaya ng ipinakita noong mga araw ni Noe. Mayroong sa mundong Kristiyano isang nakakagulat, nakababahalang kawalang interes sa pagtuturo ng salita ng Diyos tungkol sa pag-aasawa ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Ulitin ko sa pagbasa, ha. Mayroong mga mundong Kristiyano isang nakakagulat. Mayroong sa mundong Kristiyano sa ating kapaligiran, sa mundong Kristiyano, isang nakakagulat, nakababahalang kawalang interes sa pagtuturo ng salita ng Diyos tungkol sa pag-aasawa ng mga Kristiyano sa mga hindi mananampalataya. Marami na nagpapakunwari na mahal at takot sa Diyos ang pinipiling sundin ang hilig ng kanilang sariling isipan sa halip na humingi ng payo mula sa walang hanggang karunungan. Sa halip na humingi tayo ng payo sa Panginoon, ating damdamin ang ating sinusunod. So, ganyan ang mga kabataan ngayon. Bilang pangwakas na quotation sa Adventist Home, paragraph 63, paragraph 1. God forbids believers marrying unbelievers. Tandaan natin tandaan natin ito. God forbids believers marrying unbelievers. Never should God's people venture upon forbidden ground. Forbidden ground pala ito. Pinagbabawal na bagay. Marriage between believers and unbelievers is forbidden by God. Huwag kailanman mangahas ang bayan ng Diyos na pumasok sa ipinagbabawal na teritoryo. Ang pag-aasawa sa pagitan ng mga mananampalataya at hindi mananampalataya ay pinagbabawal ng Diyos. Amen? So, huwag tayong pumasok sa pinagbabawal na bagay. Yan din ang aking dalangin.